Guys, meron na naman tayong bagong projector dito, ang Wambu DALI 1 na merong ASA 3.0 fully autofocus technology. Sobrang portable nito, halos wala mang 1 kilo. At ang pinaka nagustuhan ko dito ang lakas ng speaker at ang mura ng presyo. Dahil 6,000 pesos lang natin mabibili ngayon to. Kaya samahan nyo ako sa video ito at pag-usapan natin ang Wambu DALI 1 na merong fully autofocus technology. Okay guys, kumusta po kayo? Ito yung bagong projector natin na Wambu DALI 1. Mabibili natin to sa yellow basket natin sa TikTok, Lazada at saka Shopee. So lahat ng link ilalagay ko sa description. At bago natin pag-usapan itong projector na to, yung box muna natin. So sa box meron tayong ganitong box. At sa loob ng box meron pa rin isang box na kulay puti. Meron tayong power adapter, HDMI cable at isang remote control. So napakaganda ng remote control niya. Nabigla ako na ganito yung quality niya. So dahil portable nga ito at napakagaan niya lang, 0.9 kg, wala pa siyang 1 kilo at napakaganda ng materials nito. So ABS material yung ginamit dito. Then nandito yung full glass lens natin at meron tong camera dito sa gitna para sa autofocus natin. At last naman yung cooling grill natin. Then sa likod naman ito yung saksakan ng DC power supply natin, isang USB, HDMI at 3.5 headphone jack. At last naman meron tayong filter dito na pwedeng tanggalin. Kung sakaling kapag sumisipsip siya ng hangin is marumi na, pwede tayong maglinis dyan at madali naman siyang buksan. At sa pinakababa naman yung cooling grill pa rin para dun sa hangin para hindi masyadong mainitan tong projector na to. At sobrang natuwa talaga ako sa materials, hindi ko inisayang na sobrang liit niya lang. Ito yung comparison ng phone ko na 6.78 inches na Tecno Camon 30 Pro 5G. Mas malaki pa siya dyan pero mas malapad po yung Wambu DALI 1 natin. Pero ang pinaka maganda sa projector talaga nito, meron tayong ASA 3.0 fully autofocus technology. Nakakapag-autofocus nga siya pati yung keystone correction natin at para ma-fit nga po dun sa screen. So hindi mo na kailangan magkalikot ng kung ano-ano, siya na yung magbibigay ng tamang projection para sa'yo. At sinubukan ko to sa projector screen natin. Medyo may kamahalan nga lang to na $1,700. Kung i-convert natin siguro nasa 80,000 mga ganon. So sa pag-test ko naman, malinaw siya. Meron tayong 1600 lumens dito at nagugustuhan ko yung kulay na pinoproduce niya. Ang resolution naman na makukuha natin dito kahit sa YouTube, kahit sa Netflix, 1080p at 60fps, tapos yung aspect ratio naman nito is 16:9. So pwede tayong manood dito ng Netflix, YouTube at marami pang applications na pwede nating galawin. Mamaya i-tour ko kayo sa mga applications tsaka yung mga ibang settings. Pero dito kasi naka Android 9 na rin to. Tapos meron tayong 1GB na RAM dito, tapos 8GB of storage. Tapos yung contrast nito is 5900 by 1 at yung ANSI lumen naman nito is 350. Pero ang pinaka nagustuhan ko dito sa projector na to, dual band na Wi-Fi 6 na siya. Meaning na yung router nyo is Wi-Fi 6, compatible na po siya. At makakapag-connect tayo ng 5GHz. Ibig sabihin na mabilis na makakasagap tong projector na to. At makakapanood tayo ng maayos dito ng Netflix, YouTube, Prime Video, Disney, HBO, tapos marami pang iba. Sobrang dami talaga. Pero sa screen na nakikita ko dito, sobrang satisfied ako sa halagang 6,000 pesos. Kaya sa bibili tayo ng TV, mas maganda na bumili na tayo ng projector. Kasi yung TV makakapanood ka naman, yun nga lang, limited lang talaga. Mas maganda na bumili tayo ng projector sa halagang to, na halagang 6,000 to 7,000, na mas mag-i-enjoy ka pa. Kasi hindi nga lang siya malinaw. So paparinig ko muna sa inyo yung speaker kung gaano siya kalakas bago tayo pumunta sa mga ibang settings. Get out of your head, make a better life instead. You gotta give it all your best. So put your hands up to the sky and live your best life, alright. Don't just let it go by, just try, oh my. Got only one life, got only this time. We gonna get it right. You gotta let go of those who don't belong in your tribe. So cut the bad out of your life. Yeah, do it one time, one time. You gotta work till you're winning. Yeah, take control of the system when you invest. Okay, hindi ko inasahin talaga na maganda yung speaker niya at malakas talaga. At feeling ko mag-i-enjoy din kayo kapag binili nyo to. As hindi mo na kailangan ng ibang speaker. Pero kung gusto mo na malakas talaga, pwede tayong mag-connect ng malakas na speaker. Minsan ako ginagamit ko yung malakas na speaker ko na Tronsmart. Pero gusto ko lang malaman nyo yung mga ibang settings kung paano natin gawin. Ipapakita ko dun sa kabilang video, pero mag-iiba yung microphone natin. So punta tayo dun sa kabila para mapakita ko yung mga ibang settings. Okay guys, dito tayo sa settings. Pag open natin, lalabas yung pangalan na Wambu
Wambu. So check natin kung ano makukuha natin ng mga settings at iba pang mga applications dito sa Wambu DALL-E. Okay, pag open niya, automatic dahil meron nga siyang automatic na focus. Yan, meron tayong mga ganyan. Yun yung ASA 3.0 natin. So, pag open natin, agad bubungad dyan. Kung di ka pa nakakonect sa Wi-Fi, pwede muna tayong mag-connect para makita natin yung mga ibang settings. Pero dito, ito yung dashboard niya. Yan, nandito yung apps. Check natin. At naka-mouse mode tayo dito, gamit tong remote control natin. Pero pwede naman natin patayin yan. Pero dito muna tayo sa all apps. Ito, meron tayong Prime Video, Netflix, Google Play Store, Miracast, iMirror, Spotify, tapos yung Chrome natin. So, marami dito. Yan. Malakas na yung Bluetooth speaker nito, pero kung gusto nyo pa talaga na mas malakas, pwede tayong mag-connect sa Bluetooth natin. Then at last dito yung YouTube. Pero back tayo. App Store. Dalawa yung App Store nito. Meron tayo sa Google Play Store at yung App Store nito dito sa Wambu. So, dito naman, marami tayong pwedeng pagpilian. Yan. Sobrang dami. YouTube Kids, Disney. So, dito yung Paramount, Disney, YouTube Kids, ESPN. Yan. At marami pang iba. Ito naman yung mga kategory niya. At sa dashboard pa rin, marami tayong pwedeng pagpilian na movies dito. Yan. Kayo na lang pumili kung ano yung mga gusto nyo. Parang nakakonect to sa Netflix natin. So, pag open ng Netflix, check natin yung Netflix natin. Kapag pag-enter nyo, kunwari yan, lumabas na yung logo natin dyan, may lalabas dyan na Google Play Store tapos hindi ka makakapag-sign in. Bali, ibaback mo lang yon. At mag-automatic siya na mouse mode. So, yan. Nasa mouse mode tayo. Pero once na nakalagin ka na, makakapag-play tayo ng mga movies syempre. So, test natin to. Ines mo natin volume, sobrang lakas talaga kung nasa kwarto ka lang. Hindi mo siya matodo. Pero at least nakapag-play tayo ng Netflix natin. Actually, maliwanag talaga siya kung makikita nyo. Pero makaka-copyright tayo. Labas tayo muna dyan. Check natin yung mga ibang settings ng Wambu DALL-E 1 para ma-explore ko kayo kung ano yung mga settings dito. At maraming settings na matuwa kayo. Kunwari yung network nito, makakapag-connect nga tayo ng Wi-Fi 6. Kung Wi-Fi 6 nga yung router natin. Tapos sa projection naman, yan, meron tayong mga ganitong settings. Rear, front ceiling, tsaka rear ceiling. Tapos back tayo. Display scale. Yan. Meron din siyang ganyan. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Then may 4 trapezoid tayo dito. Yan. Depende sa settings kung anong gagawin yung settings dito. At saka depende sa wall natin. Tapos may keystone reset tayo dito. Picture focus. Yan. Ito yung picture focus natin. Kapag open natin, lalabas na agad yan. So, di ba? Para hindi ka na mag-focus. Pero meron naman sa remote natin kung paano mag-focus. Kung hindi mo nagugustuhan yung binigay niyang focus, pwede tayong mag-focus dito sa remote control. Yan. Ito yung auto-focus natin. Yan. Move. Keystone. So, tatlo yan. Naka-automatic po yan. Back natin. Ano pa yung mga settings dito? Ito, Bluetooth. Naka-pair ako dun sa Halo ko na Tron Smart. Language, common settings. Ito naman yung mga features natin. Color temperature. Pwede sa cool. Nasa warm tayo. Yan, warm. Yung standard naman, medyo bright para sa akin. Yung warm color, saktong-sakto yung kulay. Yung cool naman, medyo mataas yung contrast. Pero okay na ako sa warm. Then back tayo. Picture mode. Yan, may vivid, soft. Yan, user. Parang mas maganda yung shadow ng standard para sa akin. Sa vivid, medyo maliwanag. Yung soft, okay lang din yung soft, pero hindi siya ganun ka-saturated. Kaya okay na ako dito sa standard. So, dito naman sa Google Play Store, yan, may TikTok tayo, video, HBO Go, yan yung mga pwede nating i-download. At marami pang iba dito. Wala yung mga ibang video, pero may Disney Plus tayo dito, Prime Video, View dito. Marami din tayong pwedeng pagpilian dito sa Play Store, pero limited din yung mga iba. Hindi mo talaga ma-download. Unlike sa mga ibang Android na projector, pwede tayo mag-download na kung ano-ano. At may mga games din dito. Install natin to. Baka maganda yung yung graphics, 'di ba? Connect ka gamepad. So, pwede tayong mag-connect ng gamepad dito. Yan, may nakalagay diyan
pero wala akong gamepad eh. So ayun yung mga settings natin. Balik tayo dun sa isang microphone. Pasensya na kayo, medyo nag-iba yung boses natin kasi sinisipon ako ngayon. So balik tayo dun sa kabila. Okay, yun yung mga settings natin. Actually, nag-enjoy talaga ako dito sa projector na to. Alam nyo naman siguro yung brand na Wanbo. Maganda po talaga yung mga projector nila. At nagustuhan ko talaga yung remote niya, hindi talaga siya naglalag. At talagang accurate po siya. At ang pinaka nagustuhan ko talaga yung speaker niya. At napakamura lang po ng projector na to na 6,000 to 7,000 lang po. At lahat ng link ilalagay ko sa description para makita nyo ako sa nating mabibili. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kalaman at katarantaduhan sa channel na to. Once again, ako po si Paul.